Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. So
Welcome po sa ating morning devotion. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo mag-uumpisa, tayo muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkakataong muli na binigay niyo po sa amin na kami makapag-aral ng iyong salita. Patuloy niyo po kami samahan, Panginoon. Hayaan mo, O Lord, na anuman, Lord, ang aming mapakinggan, anuman ang maihayag, Panginoon, ito ay magpatuloy na magbigay sa amin ng katuruan. Samahan niyo po kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Ang lahat na ito ay aming pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay po, welcome po sa ating morning devotion at ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ang pamagat ay Let the peace of God rule in your heart. So ito ay sulat ni Apostle Paul no, sa Colossians 3 verse 15. Atin pong basahin. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For us, members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. So, yan po ang salita ng Diyos na binibigay sa atin upang ating pag-aaralan sa umagang ito. At bakit ba ito sinasabi ni Apostle Paul na ang kapayapaan ni Kristo ay siyang maghahari sa ating mga puso? Sinasabi dito na ito yung mga katotohanan o ito yung mga dahilan kung bakit kailangan at napakahalaga po itong Colossians 3:15. Sa pamagitan ni Kristo, tayo ay binigyan ng kapayapaan. Binigyan tayo ng kapayapaan upang bilang mga tao ng Diyos, tayo ay pinagsama-sama. Amen po. Dahil tayo po ay iisang katawan lamang, no? Iisang katawan lamang kay Kristo at hayaan natin na ang kapayapaang iyon ang siyang maghahari sa ating mga puso. So paano ba natin i-define yung peace, no? Na sinasabi dito, yung peace of Christ. Ano ba ang ibig sabihin ni Paul sa kapayapaan na ibinigay ni Kristo sa context na ito? In the scriptures, there are several different kinds of peace that God offers to His people. Here are three of the most common. Number one, Godward peace. So ano yung Godward peace? Peace with God through the work of Jesus. Because of sin, we are born as enemies of God. We need reconciliation and restored peace. Through faith in Christ and His work on the cross, we can be at peace with God. So ito yung kapayapaan na ibinigay sa atin na ito ay sa pamagitan ng ating Panginoon. Dahil nung tayo po ay hindi pa tayo na-reconcile sa ating Panginoon, tayo po ay mga kaaway. Tayo ay kalaban ng Diyos. So, kailangan natin ma-restore, kailangan natin ma-reconcile sa pamagitan ng ating pananampalataya at ang ginawa ni Kristo doon sa cross. At tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan. Ang sabi ng Romans 5 verse 11, more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul na tayo po ay sa pamagitan ng ating Panginoong si Hesus Kristo ay tayo po ay nakatanggap ng reconciliation. Tayo ay kanyang inabot. Tayo po ay kanyang pinawalang sala. Dahil kung hindi ginawa yun ng ating Panginoon, yung kapayapaan na ginawa niya, upang tayo ay makalapit sa Diyos, maaaring tayo po ay hindi natin makilala ang ating Panginoon o hindi natin siya ma-recognize na siya ay ating Panginoong Diyos. Pangalawa, inner peace. Ano po ba yung inner peace? Peace of soul because of our relationship and trust in God. This kind of peace is the confidence, the trust that we have in knowing that God is good and that He is
in control. Ibig sabihin na yung kapayapaan doon dito po sa kalooban natin dahil tayo po ay nagkaroon na ng relasyon at tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Yung kapayapaan na binigay sa atin, ito ay nagkaroon po tayo ng katatagan sa ating sarili. Tayo ay hindi na tayong natatakot o nag-alala dahil alam natin na itong kapayapaan na binigay sa atin ng Diyos ay ito ay nagbibigay sa atin upang makontrol natin ang ating sarili. At ang sabi dito sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Ibig sabihin, yung kapayapaan na binigay sa atin ng ating Panginoon ay hindi yung kapayapaan na kung saan ang binibigay ng mundong ito, na ito ay puno ng kaguluhan. Dahil unang-una, pag wala tayong Lord, no, payapa tayo dahil pag mayroon tayong ating pangailangan ay nandiyan, no, mayroon tayong natutupad yung ating mga pangangailangan. Ngunit pag ito ay nawala at naglaho na, so wala na pong kapayapaan. Ngunit itong kapayapaan na binigay sa atin ng Diyos ay galing po doon sa ating kalooban na kung saan panatag tayo sa lahat ng ating ginagawa, na tayo ay nagtitiwala at hindi tayo nag-alala, hindi tayo natutrouble sa mga bagay, no, sa mundong ito. Amen po. And ang pangatlo is communal peace. Ano itong communal peace? Peace with the people of God through the work of Jesus. When we trust in Christ, we are reconciled to God and brought into peace with His people, His body. Ang sabi ng 1 Corinthians 12, verse 12 to 13, "For just as the body is one and has many members, and all the members of the body through many are one body, so it is with Christ. For in one Spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit." So ito yung isang katawan tayo sa kay Kristo, no? Iisa tayo, no? Ano man yung ating mga function, no? Sa ating katulad ng isang katawan, kung ano man yung mga function, ngunit isang katawan tayo kay Kristo. One Spirit. Nung tinanggap na natin ang ating Panginoong Diyos, no? Si Jesus Christ, ay mayroon na po tayong iisang Espiritu. Tayo po ay nabautismuhan sa Espiritu. Kaya tayo ay mayroong iisang pananampalataya at iisang Espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga dito, let the peace of God rule in your heart. So paano natin ito ma-rule sa ating puso? No? Paano natin ito tayo ay paghaharian? Ang sabi ng Isaiah 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So sa pamagitan nito, no, sa paghahari sa atin ng ating Panginoon, ay ito po ay ang nag-govern nito ay ang ating Panginoon. Dahil siya po yung ating takbuhan, siya yung ating counselor, siya yung mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Kaya pag tayo ay mayroong Diyos sa ating buhay, tayo ay mayroong kapayapaan. Amen po. The word rule means control or dominion over an area or people. So yung sinasabi na pag-rule, no, sa mundong ito, meaning to say yung bang nakukontrol ka, no, kung ano yung mga nararamdaman mo lang, kung ano lang yung nakikita mo, kung ano lang yung
na ano mo sa kapwa. So yun lang, yun yung sinasabi dito na yun siya yung naghahari doon sa mga bagay lamang na ating nakikita, sa mga bagay lamang na ating nararamdaman. Ngunit tinuturuan tayo ng ating Panginoon, no, na siya yung ating kapayapaan, Prince of Peace. Kaya huwag tayong pakontrol sa mundong ito kung ano man yung mga bagay. Ano man yung mga bagay na kung saan hindi mabuti, no, hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Sabi ng Matthew 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." No? Mapalad ang gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing ng mga anak ng Diyos. Amen po. So maganda talaga pag halimbawa sa ating sarili, no? Kung halimbawa mayroon tayong nakita na mga hindi magaganda o mayroong mga sigalot, no, kaguluhan, dapat tayo mismo na mga Kristiyano, tayo na mayroong mga Lord na pinanampalatayanan natin, na mayroon tayong Diyos, mayroon tayong Christ, mayroon tayong peace, mayroon tayong love. So dapat tayo yung mag-aayos. Amen po. Tayo sikapin natin sa ating sarili, no, na tayo ay siyang nangunguna sa kapayapaan, no. Siya yung nagbibigay tayo ng magandang advice. Amen po. Yung pagtuturo ng mabuti, hindi yung lalo pang nagsusulsul. Amen po. So, kung mayroong mga sigalot o mga hindi magandang gawain, no, halimbawa sa ating mga kaibigan, no, sa trabaho man o saan man tayo magpunta, hindi po maiiwasan. Ngunit bilang mga lingkod ng Diyos, ay tayo po ay laging namamagitan dahil dala-dala po natin ang kapayapaan na galing kay Kristo. At yung kapayapaan na yan ay ibinibigay na sa atin. Amen po. At yung mga kapayapaan na yan, una, accept and live. Ibig sabihin, ang kapayapaan na ito ay kailangan tanggapin mo upang ipapamuhay natin. Amen po. So kung mayroon tayong kapayapaan na galing sa Diyos, ay ating ipamuhay. Amen po. Pangalawa, put unity in mind and heart. No? Ito naman ay ilagay natin yung iisipin natin na kailangan natin magkakaisa, no? Makitaan tayo na tayo ay nakikipag-isa, no, na may kapayapaan at iyon ay nagiging salamin para sa iba. Sasabihin nila, oh, ito ay Christian, yan ay born again Christian. So, yan ay makikita mo na ang kanyang pamumuhay ay talagang nasa kay Kristo dahil unang-una siya ay may dalang kapayapaan. Amen po. Unity influence community. So, ito yung ating pagkaroon ng kapayapaan na galing kay Kristo, ay ito ay nagkakaroon din ng influence para sa iba, no, sa mga ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, no, makikita nila na ito ay lingkod ng Diyos, no. So parang maingganyo din sila, no, na talaga pag naglilingkod ka sa Diyos ay totoong na mayroong kapayapaan at ito ay gayahin ng iba. Kung anong mayroon tayong kapayapaan, kung anong mayroon tayo na paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay makikita ng iba sa ating buhay. Amen po. Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating pamamahay, kundi ganun din sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa at tao. Amen po. Ang sabi ng Ephesians 4 verse 3 to 5, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. Ang sabi sa Tagalog, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, isang pananampalataya at iisang bautismo. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul, no, na kapag tayo ay may pananampalataya at may kapayapaan, so tayo ay nagkakaisa.
Dahil nandyan yung Holy Spirit na siyang nagpapatibay sa atin, nagbubuklod sa atin, no? Ano man ang iyong itsura, ano man ang iyong katayuan, ngunit tayo ay pinag-iisang katawan, iisang espiritu kay Kristo. Amen po. Dahil same lang po yung ating Lord na pinaglilingkuran. Amen po. Wala pong pinagkakaiba. Dahil nung tinangkap natin si Kristo, iisang espiritu at iisang katawan po tayo kay Kristo. So, pangatlo, be thankful, no? Dapat tayo ay magpapasalamat, no? Sa mga kapayapaan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Lagi nating pasalamatan dahil unang-una, pag mayroon tayong kapayapaan, napakasarap po ng ating pakiramdam, no? At peace ka sa bawat desisyon mo, sa bawat gagawin mo, sa bawat trabaho, o sa bawat pagtulog, mayroon kang kapayapaan. Why? Dala-dala mo yung kapayapaan na ibinigay ni Kristo sa atin. So, yan po ang kagandahan. Lagi po tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi ng, dito, uulitin natin, ang sabi ng Colossians 3:15, and let the peace that comes from Christ rule in your heart. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Lagi tayong magpapasalamat sa Diyos dahil pinaghaharian tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos at ito ay lagi nating pinapasalamatan sa ating buhay. Amen po. Dahil ang kapayapaan po ay hindi po mabibili. Ang kapayapaan po ay hindi mahihingi. Bagkus, ito ay tinanggap natin ng ating Panginoon, no? Bilang ating Diyos, no? Bilang hari, no? Bilang prinsipe ng ating buhay. Amen po. Kaya yung kapayapaan na ito na maibibigay sa atin ng Panginoon ay kailangan natin itong pagtibayin. Palagi natin itong pasasalamatan sa ating Panginoon. Ano man yung ating maranasan. Kasi may mga time din tayo na tayo din ay nakakaranas ng mga problema. Kasi normal lang po yan sa isang tao na tayo po ay nagkakaroon ng problema. Ngunit ang problema na ito ay hindi tatalab. Amen po. Hindi siya tatalab sa iyong puso na magkukos na hindi ka na makatulog at wala ng kapayapaan. Dahil ang Diyos, ang siyang gumawa, siya ang nakipag-reconcile sa atin na upang ang mga problema natin, tayo ay maabot ng ating Panginoon upang bigyan niya ng kapayapaan, kapanatagan sa ating mga buhay. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." So, sa lahat, no, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng mga bagay, lagi nating pasalamatan kung ano man yung mga binigay sa atin ng Diyos, no? Minsan ay makaranas man tayo ng mga pagsubok, nakaranas man tayo ng paghihirap, mayroong mga sacrifice, kasama po yan sa ating buhay, ngunit ito ay ating pasasalamatan. Why? Ito yung ating nanalagpasan. Yung pasasalamat natin sa Panginoon, no, patuloy natin ibibigay sa ating Panginoon dahil ang sabi niya sa atin, yung kapayapaan ay nagmumula sa Kanya at marapat lang ng ating puso, ang ating buhay ay paghaharian dahil tayo po ay may iisang katawan kay Kristo. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga naglilingkod, no, tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya, magkakapatid tayo sa Espiritu, kaya tayo po ay magtulong-tulong, magkakaisa, may pagmamahal, may kapayapaan sa ating puso. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa mga bagay na ito, no? Na tayo ay tinuruan niya, tayo ay ginabayan niya na sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating pagkukulang, mayroong Diyos na umabot sa atin. Mayroong Diyos na tunay nagmahal sa atin. Kaya nawa sa umagang ito, sa ating pag-aaral, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na mangusap sa atin. Amen po. At siya yung maghari sa ating puso. Let the peace of God rule in your heart.
Hayaan natin na ang Diyos ang siyang maghahari sa ating puso. Salamat po sa bawat isa na nakikinig sa atin. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you so much. We thank you for your words, Panginoon, dahil mabuti ka sa aming mga buhay. At Lord, patuloy niyo po kami, Panginoon, tinuturuan ng mga bagong bagay mula sa iyo. Hayaan mo, O God, na ikaw, O Diyos, ang maghahari sa bawat puso ng bawat isa. Mangusap ka, Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay. Dahil alam namin, Lord, mayroon kaming iisang espiritu. Marami po bahagi ang isang katawan, ngunit iisang katawan kami kay Kristo. Kaya salamat, Panginoon, dahil ang kapayapaan na yan ay patuloy niyong binigay sa amin, Panginoon, at patuloy na maghari sa amin. Patuloy niyo po kaming samahan, Ama. Salamat, O Diyos, sa kabutihan, sa kabanalan mo. Ang lahat na ito ay aking binabalik sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.